Matatanda ang nagpahayag noon ng Amerika na tutulungan itong palakasin ang hukbong sandatahan ng Pilipinas sa kabila ng sunod-sunod na pambubuli na ginagawa ng China sa ating mga otoridad at mangingisda sa West Philippine Sea. Nagbigay na rin noon ng Estados Unidos ng nasa $100 million o katumbas ng halagang nasa 5.4 billion pesos na gagamitin sa pagbili ng Chinook helicopters para sa Philippine Air Force. At mismong si Presidente Joe Biden ay sinabihan ng ating Pangulo na sabihin lang nito kung ano ang kailangan ng ating hukbong sandatahan. Kasama sa pinakakinakailangan sa ngayon ng Philippine Navy ay mga karagdagang mga barko upang magpatrolya sa West Philippine Sea dahil kulang na kulang sila ngayon sa naval assets at hindi pa dumarating ang kanilang mga in-order na warships mula sa South Korea. Kaya nag-request ang Philippine Navy ng mga barko sa Estados Unidos na pwede nilang i-donate sa Pilipinas at inaprobahan naman ito ng US government. Sa bagong balita, itatransfer ng Amerika ang nasa 2 Cyclone-class patrol ships sa Philippine Navy bilang kanilang pangunahing tulong upang mapalakas ang hukbong dagat at ibibigay ng libre ang mga bagong patrol vessels. Ito ay parte ng nasa 10 Cyclone-class na ipinamigay ng Amerika at ang 5 dito ay napunta sa Bahrain Naval Forces, ang 3 naman ay napunta sa Egyptian Navy, habang ang 2 ay mapupunta sa Philippine Navy. Pinaplano pa ng ating Navy na magdagdag ng isa pang Cyclone class at umaasa tayong aaprubahan ito ng US government. Armado ang mga Cyclone class patrol vessels ng 2 Mark 38 25mm remote controlled autocannon, 2 12.7mm 50 caliber heavy machine gun, 2 Mark 19 40mm automatic grenade launcher, 6 na FIM-92 Stinger surface-to-air missiles, at 2 Mark 60 quadruple Griffin B missile launchers. Inaasahang tatanggalin ang mga missile launchers bago ito may transfer sa Philippine Navy dahil kakabit pa ito ng US Navy sa kanilang Navy vessels. Ngunit pwede din ito kabitan ng mga Spike ER missiles katulad ng sa multipurpose attack craft ng Navy, pati na rin sa kanilang missile-capable fast attack craft sa tulong na rin ng Israeli defense companies. Mahaba din ang range ng mga Cyclone-class patrol vessels na umaabot ng nasa 4,600 kilometers kaya malaking parte ng ating katubigan ang kaya nitong ikutin. Mas bago din ang mga patrol vessels na ito kumpara sa karamihang mga barko na dinonate sa Pilipinas at noong 1994 lang ito kinomisyon ng Amerika. Maliban sa mga Cyclone class, nakatanggap noon ng Philippine Navy ng listahan ng kanilang mga gustong i-donate sa Pilipinas katulad na lang ng karagdagang Hamilton class high endurance cutter na kasalukuyan na rin ginagamit ng Navy. 3 na ang Hamilton class cutter ng ating bansa na pinangalan ng Del Pilar class offshore patrol vessels kaya wala ng plano pa ang Philippine Navy na magdagdag ng ganitong klaseng barko. Nag-order na rin ng 6 na offshore patrol vessels ang Pilipinas mula sa Hyundai Heavy Industries ng South Korea kaya hindi na nila kinukonsidera pa ang mga Hamilton-class cutters. Kasama din sa listahan na ino-offer ng Amerika sa Pilipinas ay ang mga Oliver Hazard Perry-class guided missile frigates na kasalukuyan pa rin ginagamit ng mga bansang katulad ng Espanya na nasa 6 pa na ganito ang kanilang ginagamit sa ngayon at ng bansang Taiwan na mayroong nasa 8 ganitong barko. Kumpleto din sa kapabilidad ang Oliver Hazard Perry at halos kasing edad pa ng mga Puhang-class corvettes, ngunit hindi naging interesado dito ang Philippine Navy dahil sa hindi gumagamit ng diesel engines ang warship. Inaasahan ding i-offer ang mga littoral combat ships ng US Navy katulad na lang ng Freedom Class at Independence Class littoral combat ships na pinaplano na nilang iretiro dahil na rin sa wala na silang gamit dito at papalitan na ito ng bagong Constellation class guided missile frigates. Inaasahang i-offer ito sa ilalim ng Excess Defense Article Program ng Amerika at bagong-bago pa ang mga ito, ngunit ayon sa Max Defense, nangangamba ang mga opisyalis ng Philippine Navy na masyadong magastos upang i-maintain ang ganitong klaseng barko. Kaya sa ngayon, ang mga patrol vessels muna katulad ng Cyclone class ang tinatarget na kunin ng Philippine Navy dahil karamihan sa mga barko ng Amerika ay magastos pagdating sa maintenance at operations. Malaki ang pangangailangan sa ngayon ng Pilipinas sa mga warships
Kaya hindi lang ito sa Amerika tumitingin ng mga second-hand na barko na pansamantalang pangpatrolya sa ating teritoryo, kundi pati na rin sa South Korea na handa ring magbigay ng mga anti-submarine corvettes nito. Kasalukuyan ang mayroong isang Pohang-class corvette ang Pilipinas at nakatakda pa itong makakuha ng isa pang corvette dahil na rin sa pagbili ng bansa ng bagong warships mula sa Hyundai Heavy Industries, ngunit nakahanda pang magbigay ng mas marami pa ang South Korea. Tinatarget ng Philippine Navy na makakuha ng 3 pang warships at kung matutuloy nga ito ay magkakaroon ang Pilipinas ng nasa 5 anti-submarine corvette na napakalaking tulong sa territorial defense ng bansa. Niretiro na rin ng South Korea ang kanilang Ulsan-class frigates, ngunit mukhang hindi interesado dito ang Philippine Navy. Ang mga ito ay hindi parte ng AFP modernization program at pansamantalang mga pandagdag pwersa lamang dahil alam naman nating mabagal ang pag-usad ng modernisasyon ng hukbong sandatahan. Ngunit may plano din naman ang Navy na makabili ng nasa 50 warships na nagkakahalaga ng lagpas 100 bilyong piso at umaasa tayong mapupunduhan ito ng ating gobyerno. At habang wala pang pondo, ay magandang hakbang din ang pagkuha sa mga second-hand warships dahil tanging ang repair lang at delivery ang gagastusin ng Pilipinas at malaki ang matitipid ng bansa na pwede pang idagdag sa pondo para sa modernization program. At sa papasok na Horizon 3, napakalaking pondo ang kinakailangan na tinatayang nasa 600 hanggang 800 billion pesos na magtatagal hanggang sa taong 2028. Ito na ang pinakahuli at pinakamalaking parte ng modernisasyon, kaya dapat lamang napagtuunan na ito ng pansin ng ating Kongreso upang may sakatuparan na ang lahat ng planong bilhin ng hukbong sandatahan para sa proteksyon ng mga Pilipino at bansang Pilipinas.